Magandang umaga sa mga taga-pakinig. Mga DDS, mga anti-DDS, makinig na kayo. May isa naman tayong pag-usapan tungkol ito sa impeachment. Pag-usapan natin ang yung nakita niyo ba nag-press con si Sara na nagsalita na wag po kayo mag-alala sa seguridad ko. Nag-hire na ako ng killer, kinausap akong killer na papatay sa mga gustong pumatay sa akin na si BBM, Lisa Aranita Marcos, si Martin Romualdez. Nag-hire na ako ng killer na kapag ako'y pinatay nila, papatayin sila ng killer na ito. No joke, no joke. Yan sinabi. Ang tanong ngayon, papasok ba yan as impeachable offense? Papasok ba yan as impeachable offense? O sabihin natin, as a criminal offense? So ito ngayon, ang sagot ko dyan, ipakita natin may sagot dyan kay Toby Chanko. Matalinong sagot ni Toby Chanko. Na sinasabi niya, alam mo, para mo sabihin na may impeachable offense, ang tanong dyan, simple lang, nagreklamo ba yung tinatakot? Kung hindi nagreklamo si BBM, si Lisa, at saka si Tambaloslos, ay walang threat. Ayan, ang galing, di ba? O, pakinggan muna natin ito. Pakinggan muna natin ang mga diskarte ni Christian Isguera, interview niya kay Dean Mel Santa Maria. Ano ba? Asan ba yun? Ito. Na binanggit nyo no, sa inyong Facebook post, itong negative pregnant. Okay? Can you explain that in the context of this very serious allegation na nakita naman ng maraming tao, no, yung pagmumura, pagbabanta at pananakot ng Vice President na sinabi niya, kumontak na siya ng papatay dito sa Pangulo, First Lady at saka doon sa Nooy House Speaker. Kasi sa larangan ng ebidensya, may tinatawag ng negative pregnant. Ano itong negative pregnant? Ito po si Dean Mel Santa Maria na dating dean ng Far Eastern University. Sa nais mong pasinungalingan ng isang paratang sa'yo, ang nangyayari, umaamin ka. So, parang kabaligtaran ang nangyari. So, bigyan natin ng halimbawa, itong allegations. Sinasabi niya negative pregnant. Gusto palabasin dito, Ann, makinig ka kasi legal term ito, law of evidence. May binabanggit si Attorney Mel Santa Maria na yung ginawa daw ni Sara na patungkol dun sa sabi niya may killer na siya na hinair para patayin si BBM, si Lisa at saka si Tambaloslos kung siya'y patayin. Yan ang kondisyon. Sabi niya, no joke, no joke, no joke. So, ngayon, may nagbabanggit siya. Mukhang hindi ko alam kung may binanggit ba si Sara na pag-amin. Kung wala, pero ang negative pregnant na binabanggit nito ay, halimbawa, umutang ako kay Ann ng 5,000. Sabi ko si Pedro ay umutang sa akin ng 5,000 noong January 6, 2021. Ganun ang pagsabi ko. Nag-deny ngayon si Pedro, "Hoy, hindi ako umutang sa iyo noong January 6, 2021. Yan ang example ng negative pregnant Ann. Bakit negative pregnant? Ang aligasyon laban kay Pedro ay umutang siya kay Juan noong ng 10,000 halimbawa noong January 6, 2021. Ang sagot naman niya, ang denial niya ay ganito, hindi po ako umutang sa iyo noong January 6, 2021. Yan ang negative pregnant. Na halimbawa, bakit negative pregnant? Kasi bumubuntis ng ibang katotohanan na hindi niya deny niya na umutang siya noong January 6, 2021. Pero hindi niya deny na maaring umutang siya noong January 7, 2021. So hindi niya deny yung ibang petsa. So ibig sabihin, pwede pa rin sabihin na totoo na umutang ka nga pero sa ibang petsa, hindi sa January 6, 2021. Yan po ang ibig sabihin ng negative pregnant. Pero nagagamit lamang ito po
sa civil case. Hindi mo pwedeng gamitin sa criminal case sapagkat sa criminal case, ang akusado ay may karapatan na manahimik. He has the right to remain silent. Kaya you cannot compel the accused to talk. Kuha nyo na. Okay. Patuloy tayo. Sa articles na pagbabanta. Ang nakalagay doon sa article, nagbanta siya, pampubliko, nasa video, at saka sabi niya pa, joke, joke, no joke, no joke, no joke, at saka nakatuon sa President, Vice President, no, President, First Lady pala, First at Lady. saka Speaker Speaker. of the House. So anong sagot niya sa paragraph 60 niya? Sa answer niya. Ang sagot niya sa paragraph 60, wala namang napatunayan kayong contract to kill. At saka exaggerated conclusions lang yan. So yun ang sagot niya. So iyan ang tinatawag na negative pregnant. Sapag Sabag sabihin, nag-deny daw si Sarah, wala namang kontrata. So, ibig sabihin, hindi dininay ni Sarah kung totoo o hindi. Basta sinabi niya lang, walang kontrata. Yan ay example ng negative pregnant. But then, ang tanong, magagamit mo ba yan laban kay Sarah? Kung criminal case ito, hindi mo magagamit. Sapagkat, sa criminal case, you have the right to remain silent. Yung ano mang hindi mo sinabi, hindi pwedeng gamitin laban sa'yo. Wala sa sinabi. Ang sinabi niya lang, walang kontrata. So, ibig sabihin, pag sinabi niya walang kontrata, pwede mo bang sabihin yan na ayan ay bilang pagtanggap na rin sa akusasyon na siya ay nananakot na pumatay? Gamit ang taong kinontrata niya? Ang sagot lang ay wala namang kontrata na in writing. Negative pregnant yan, yes. But the problem is, it cannot be used in impeachment case. Hindi naman, ginagamit lamang namin ang negative pregnant po sa civil case kung maningil ng utang. Pero hindi pwede gagamitin sa mga kung ang kaparusahan ay kulong. Okay? Ganun lang kasimple yan. sa tangka niyang pasinungalingan, hindi niya pinasinungalingan ang mga ito. Nagkaroon ng video. Nagsalita siya sa video. Nagbanta siya sa video. At nakatuon yung pinagbantaan niya sa video. At sinabi niyang no joke, no joke. Hindi niya pinasinungalingan yon. So therefore, sa larangan ng ebidensya, kung hindi mo pinasinungalingan, inadmit mo. Mali. Pwede lang yan sa civil case. Hindi mo pwede sa criminal case yan. Ano ka ba din? Ang tanda-tanda mo ng abogado. Mas matanda ka pa sa akin ng dihamak. Pwede po yan kung civil case. Kung naniningil ka, yan ang kaso. Pwede ba yan sa impeachment? Hindi pwede kasi mas mataas ang uri ng impeachment kaysa sa civil case. Very close to proof beyond reasonable doubt ang impeachment. Although sui generis. But the nature of the circumstance shows that it must be at least clear and convincing evidence ang ipatunayan mo na siya nga ay nag-commit ng pagkasala. Pero ang problema ng pagkasala ng pananakot. Pero ang problema ay wala ring pananakot sapagkat kailan magiging pananakot ang panakot? Halimbawa, kay Helen Baguio, pwede akong magiging pananakot yung aking sasabihin kay Helen Baguio kung magrereklamo si Helen Baguio mismo laban sa akin. Paano ito? Si Bongbong nga, Lisa, tsaka si Martin Romualdez, hindi ka nagsampa ng reklamo. So, kailan maging grip-trit ang kaso na wala namang kumaso? Yan po ang naging problema ninyo. Pakinggan natin si Den Mills. Nagpapilosopo ka pa. Ang hindi mo lang nasabi, hindi sumagap sa isipan mo,
na hindi naman ito civil case? Ito naman, pakinggan natin si Toby Chanko. Hindi po ako nagtanga-tangahan. Yun. Ikaw lang Sasabihin na naman. nagtanga-tangahan. Dinidepensa ko yung sa akin, totoo lang. Sige, sino magtututol sa akin at sabihin na final na yung decision ng COA? Hindi pa yun final, no? Ano pa ba yung isa? Yung flight threat. Kasi sabi nila siya daw mismo ang nagsabi nun sa... Ay, wala bang audio kanina? Ulitin ko nga. Dali Ha? lang. Dali lang. Ulitin ko lang muna ito si Kwan. Si Mel Santa Maria. Sa walang kontrata. Nag-discuss lang pala ako. Hindi nyo pala napanood. Dali, ulitin natin. Para maintindihan natin, ha? Negative pregnant. Okay? Interesting po yung point na binanggit nyo, no, sa inyong Facebook post, itong negative pregnant. Okay? Can you explain that in the context of this very serious allegation na nakita naman ng maraming tao, no, yung pagmumura, pagbabanta at pananakot ng Vice President na sinabi niya, kumontak na siya ng papatay dito sa Pangulo, First Lady at saka doon sa Nooy House Speaker. Kasi sa larangan ng ebidensya, may tinatawag ng negative pregnant. Ano itong negative pregnant? Sa nais mong pasinungalingan ng isang paratang sa'yo, ang nangyayari, umaamin ka. So, parang kabaligtaran ang nangyari. So, bigyan natin ng halimbawa, itong alegasyon sa articles na pagbabanta. Ang nakalagay doon sa article, nagbanta siya, pampubliko, nasa video, at saka sabi niya pa, joke, no joke, no joke, no joke, at saka nakatuon sa President, Vice President, President, First Lady pala, First Lady. at saka Speaker of the House. So anong sagot niya sa paragraph 60 niya? Sa answer niya. Ang sagot niya sa paragraph 60, wala namang napatunayan kayong contract to kill. At saka exaggerated conclusions lang yan. So yun ang sagot niya. So iyan ang tinatawag na negative pregnant. Sapagkat sa tangka niyang pasinungalingan, hindi niya pinasinungalingan ang mga ito. Nagkaroon ng video. Nagsalita siya sa video. Nagbanta siya sa video. At nakatuon yung pinagbantaan niya sa video. At sinabi niyang no joke, no joke. Hindi niya pinasinungalingan yon. So therefore, sa larangan ng ebidensya, kung hindi mo pinasinungalingan, inadmit mo. Okay, tama na yan. Mali din po si Dean Mel Santa Maria dyan sa sinasabi niya. Kapag ibang sinabi mo na walang kontrata, hindi mo si pinasinungalingan yung na nagkaroon nga ng video. Ang example na dyan, ulitin natin. Inakusahan si Sara na press conference siya at nagsalita siya na nag-hire na siya ng killer, ipapatay kay Bing BBM, kay Lisa, at saka kay Martin Romualdez kung siya ay patayin. May condition kung siya ay patayin. Okay? So ngayon, ang punto niya, negative pregnant daw yon yung depensa ng mga abogado ni Sara sa kanyang paragraph number 60 sa sagot sa impeachment na reklamo. Bakit? Anong sinabi? Wala naman daw kontrata. Yan sinabi. So, tiningnan naman ni Dean Mel Santa Maria yon na negative pregnant. Ano ba yung negative pregnant? Para maintindihan nyo sasabihin ko, ulitin ko lang. Ganito, halimbawa, may utang si Argo sa akin. May utang ka sa akin, Argo, halimbawa, January 6, 2021, umutang ka na 10,000 sa akin. Ngayon, tinatanggi mo na. Kunasuhan kita. Sabi ko si Argo ay umutang sa akin ng 10,000 noong January 6, 2021. Tapos sumagot ka. Ang sagot mo, hindi po ako umutang sa iyo ng 10,000 noong January 6, 2021. Yan po ang halimbawa ng negative pregnant.
Bakit po negative pregnant? Kasi hindi mo naman tinanggi na maari sa January 7 ay talagang umutang ka sa akin. Nagkamali lang ng petsa. Pero yung negative pregnant ay hindi pa rin sapat na gagamiting ebidensya para patunayan mo halimbawa na umutang ka sa akin o umutang ka sa akin ng January 7, 2021. Kailangan ko pa rin ng ebidensya. Kumbaga parang figurative speech lang yan sa ebidensya. Na, okay, tinanggi mo yung sabi ko na umutang ka sa akin noong January 6, 2021 ng 10,000 sa pamamagitan ng pagsalita ng ganito. Hindi po ako umutang sa iyo ng 10,000 noong January 6, 2021. Anong ibig sabihin yan? Ulitin ko lang. So, pwede mangyari na ang utang mo pala sa akin ay January 5, January 4, o January 3, o kay January 7, o January 8, 2021. Ganun pong ibig sabihin ng negative pregnant. Okay. So, ibig sabihin, kung tingnan mo sa logic, hindi ibig sabihin na napatunayan ko na totoo ang sinabi ko na umutang ka sa akin noong January 6, 2021. May pagtatanggi ka pa rin. Kaya lang ang pagtatanggi mo ay hindi nagsara, hindi nagtanggal ng posibilidad na maaring sa January 7 ka nakautang sa akin, nagkamali lamang ako ng petsa. Na maaring January 5 ka umutang sa akin, o January 4, o January 8. Yan lang naman ibig sabihin. Nagbukas ng posibilidad na iba ang nangyari, na inamin mo rin na may utang ka sa akin. Pero ibang petsa ka lang. Ngayon, magagamit mo ito sa impeachment? Kung sa criminal case, may sinasabi na proof beyond reasonable doubt at ang mga akusado ay may karapatang manahimik, huwag magsalita. So kung may karapatan siya to remain silent, it can never be used. That evidence so-called as negative pregnant can never be used in criminal case. Kaya magagamit ba yan sa impeachment? Malamang mas hindi pang magagamit. Ibig sabihin, at least may duda na. So next, yung matindi talaga doon na pinipilit nila na si Sara ay pwede mong tablan sa kaso na grave threats. Pero ito ang magandang sagot ang kay Toby Chanco. Sabi ni Toby Chanco, kailan ba maging grave threat yan? Di ba personal yan kay Bongbong Marcos na siya ang tinatakot? Personal yan kay Lisa? Personal yan kay Martin na sila ang tinatakot? Bakit hanggang ngayon, hindi man lang kumaso si Bongbong Marcos? Hindi man lang kumaso si Lisa? Hindi kumaso si Martin? Ibig sabihin, walang death threat, sumasura ang reklamo. Ganun lang kasimple. Ang galing na talaga ni Toby Chanco Hindi, sa akin hindi yun eh. Sa akin, di ba yung grave threat is a criminal offense, di ba? So, di dapat file nila sa Department of Justice. Di ba? Bakit di nila file? Who can say it's a grave threat? Kunyari ako, may nanakot sa akin. Pwede bang siya ang magsabi na grave threat yun? Ako lang magsasabi if I was gravely threatened or not anyone else, di ba? Di ba sa criminal case ang magpa-file ng grave threats, kung sino yung tinakot. Klaro yan. Ang tanong doon sa kasunod ni Toby Chanco, bakit hanggang ngayon hindi pa kumaso ang mga tinakot? Dapat kung sino yung tinakot, sila yung nag-file ng grave threats. Tsaka para sa akin sa DOJ yan eh. Because sasabihin lang, ano yan, saan ba tatama yung grave threats? So ibig sabihin, betrayal of public trust. But more than the betrayal of public trust, the grave threats is a criminal offense, di ba? Bakit hindi siya panagutin criminally for that offense? Hindi, walang immunity. Papanagutin mo muna siya sa criminal offense bago mo magiging ground sa impeachment. Ang may immunity from suit, yun na nga, buti sinabi mo, Bernard. Because yan ang difference. Yan ang difference nung presidente at vice president. Ang president is immune from suit habang siya ay presidente. Ang vice president is not immune from suit. So, dapat doon nila final doon sa DOJ. Ano pa ba? Yung SALN, alam mo yung SALN, napaka-ipokrito naman ng Kongreso. Hindi pa nga rini-release yung SALN ng mga congressman. Nakuha niyo ba SALN? Ako, rinelease ko.
O di ba, yun nga ang stonewalling eh, ayaw nilang i-release. Di ba kahit sa ombudsman nagsabi Pinupunto lang dito sa pangalawa ni Toby Chanko na bakit ko kakasuhan si Sara na kamalian sa salin. Kabita tayo salin nga natin, hindi pa naman natin hindi natin pinapakita salin natin. Kumbaga, parang sinasabi sa aral ng Biblia, those who say that the woman is guilty, cast the first stone. Di ba? Ganun lamang yan. si kung tama yung pagkatanda ko, medyo may sinabi si Ombudsman Boying Remulla doon kasi nga ayaw i-release ng Congress yung salin ng mga congressman. So ano yun? I mean, that's the height of hypocrisy. Ayan, ipokrito ka. Mag-akusa ka na may kasalanan salin si Sara, tapos ikaw naman marami kang kasalanan, nakatago lang. So, ganun lamang po. Well, yan lamang po ang ating lecture dito. Negative pregnant, the word of the day. Bar exam question, what is negative pregnant? Negative pregnant is a principle in evidence that says that whenever you do not deny a thing that it happened, well, whenever your denial about a thing, your denial does not cover the possibility of other things to have happened. Example, ulitin ko lang. Sasabihin ko kay Marianita Junet, may utang ka sa akin noong January 6, 2021 ng 10,000. Ang sagot niya sa akin, hindi ako umutang sa iyo noong January 6, 2021 ng 10,000. So ano ibig sabihin? Posible pa rin mangyari na totoo na umutang ka sa akin noong January 7 o January 8 o di kay January 5 o January 4. Ganon pong ibig sabihin. Tapos ano sabi ni Long Garland? Hindi lang pwedeng magmura pero nakakatanga ang pinagsasabi nitong congressman na ito, ang kupal ng pagmumukha mo, boy. Sino ba yung sasabihin mo, congressman? Si Toby Chanko? Ay, natural na kay Toby Chanko magsalita po. Okay, hanggang dyan lang po at maraming salamat po sa inyo at yan lang po ang aking maisishare sa ngayon. Angelo Dadulya, tanungin kita, Bertudi, paano kung ordinaryong tao ang sabi nun? Tingin mo kaya gagawin sa iyo ng mga pulis? Ano ang sinasabi mo? Ang sinasabi ko po, unang-una, ay hindi po grave threats yun. Yan ang una talaga dyan. Bakit magiging grave threats? Kasi wala pang threat hanggat hindi namamatay si Sara. Kasi mangyayari lamang yan, yung threat to the life, kung mamatay na siya. Yan, one thing. Tapos number 2, wala pong krimen sa libro ng Pilipinas na nagsasabi na kapag magplano ka pumatay ay makukulong ka. Wala pong ganun. Diyan yan lang muna dalawang gamitin, sabihin ko. My goodness, mas marunong ka pa sa ibang din. Ay, siyempre, mas marunong pa ako. Lumalabas naman eh. Narinig mo siya, narinig mo ako. Sino sa amin may sense magsalita? Helen Baguio, yung mga matatalino naging bobo nang dahil ano mo ang problema kay Den Mil Santa Maria? Matalino yan. Ang problema sa kanya, anti-Sara lang talaga siya. He wants blood of Sara. Ganun lang kasimple. Kaya lahat ng sasabihin niya, lahat laban kay Sara. Parang si Christian Isguera, galit lang kay Sara Duterte. Ganun lang yung kasimple. Ronel, huwag mo i-partner sa akin si Atty. Enzo. Okay. Hanggang dyan lang muna. Maraming salamat po. Mag-like lang kayo para sunod na vlog natin meron kayong notification.